Ang hinaapakan ng babaeng ito ay manaalinta at marami sa kanila ay kumapit na sa kanyang paa. Nakakatindig balahibo itong tingnan dahil alam natin na ang hayop na ito ay naninipsip ng dugo na parang pambira. Parang yung kakilala mo lang din, parang lintang grabing makakapit at makasepsets at katayanin mo kaya kung bubuhusan ka ng sandamapmaf na manalinta. Ngunit alam nyo ba sa China ay milyon-milyong manalinta ang fina-farm nila doon. Ang Chinese farmer na nito ay hindi alintana ang mga nakakakilabot na manalinta habang pinapak niya ang mga ito. Tinutuhog nila ang manalintas isang wire, sinasabit at pinibilad sa araw na parang daing. Tabang-taba ang mga ito dahil siguro sa dugo na ipinapainom sa kanila. Merong mahigit 700 na species na iba sa mundo. Merong maliliit na tumatalon. Meron ding napakalaking linta. Ang Amazonian leech na umaabot sa 18 inches ang haba at ang second largest buffalo leech. Ngunit ang madalas na fina-farm ay dalawang species lamang, ang Hirudo medicinalis at Hirudo verbana. Sa Guangdong Province sa China ay matatagpuan ang mga leech farms. Ang pamunahin pinapakain nila sa mga linta ay mga snails, clams at dugo ng baboy. Napakalawak na mga farm ng linta dito at gumagamit sila ng mga makabagong teknolohiya upang maging efficient at productive ang pagpapalaki nila ng mga linta. So bakit na ba sila nagfa-farm ng milyon-milyong linta? Mataas kasi ang demand ng linta sa China dahil sa medicinal value nito. Bukod sa ginagamit ito sa traditional Chinese medicine, ay napaka-importante din ito sa modern medicine. Sa mga linta kasi nila ini-extract ang anticoagulant na hirudin na napaka-valuable sa medical field. Mahalaga din ang mga linta sa research at pagdidevelop ng mga bagong gamot. At bukod sa local demand ay nag-export din ang China sa Europe, Japan, Korea at Southeast Asia. May mga Chinese na kumakain ng linta pero mostly for medicinal purpose lamang at hindi naman usual na kinakain nila ito sa pan-araw-araw. Ganin din sa Thailand. At alam niyo ba, may mga taong sinasadyang nagpapakagat at nagpapasipsip ng dugo sa mga linta. Tunat na lamang ng babaeng ito na halos mapuno na ang kanyang binti ng linta. Meron pa na nagpapasipsip sa mukha, Hirudo therapy o medicinal leech therapy. Yan ang tawag sa sinaunang panggamot gamit ang linta, sinisipsip at naalisto kasi ng linta ang mga impurities sa dugo ng tao. Ang ilaway kasi nito ay nagtataglay ng mga enzymes at proteins na anti-inflammatory at anticoagulant. Isa na dito ang hirudin na siya